Magandang umaga po. Nagbabalik na naman po ako sa aking channel para magbigay ng konting tips sa pag-hatchery at pag-aalaga ng hito. Ngayon po, papakita ko sa inyo kung ano po yung mga pinapakain kong feeds sa mga alaga kong hito, mula po sa fry hanggang sa ibenta. Bale, marami po kasing feeds akong pinapakain iba-ibang klase po. Ngayon po may ilan, 8 klase po ng feeds ang pinapakain ko. Maliban po sa mga isaw ng manok sa mga baga ng manok, sa feeds lang po tayo. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung 8 klase ng feeds na ginagamit ko. Disclaimer lang po sa tate pero ang ginagamit kong feeds po, pakain sa mga hito ko sa mga fry, is from Tati Feeds. Kasi po mataas po ang protein content ng Tati Feeds. Dito po sa Western Visayas, wala po kaming feeds na talagang direkta para sa hito. So ang ginagamit ko po is yung feeds na para sa bangos, para sa milkfish. Pero sa fry, sa pag-hatchery ko, tama po yung para po talaga sa mga fry yung ginagamit ko. Ngayon po, ang una pong ginagamit ko sa fry, pagka-hatch ng itlog ng hito, is Booster 1. After 5 days po, sa ako pa lang po yan siniserve. Ito po yan, Fry Booster 1. Ayan po. Bali itong Fry Booster 1 na to, mataas po ang protein content nito, kaya mas mahal to. Isiniserve ko po to after 5 days ng pagka-hatch ng itlog ng hito. Kasi po yung first 2 days noon, kunyari 3 days kasi na hindi ko muna yung papakainin mula sa pag-hatch, kasi may mga baong pang pagkain yan ang tawag nila doon, yuksak. Ngayon, ang pinapakain ko sa 2 araw is Artemia, yung baby brine shrimp. So yung ika-5 araw nila, papakainin ko na sila ng Booster 1. Pero hindi buong araw. Kunyari, ang gagawin ko sa umaga, Artemia, baby brine shrimp. Tapos after 3 hours, Booster 1. Then again, Artemia. Alternate po. Alternate po ang ginagawa ko. Pero on the 6th day, yung kina-6 na araw nila, feeds na lang po ang papakain ko niyan. Yan. Yan, Booster 1. Bali, ang Booster 1 na yan, ginagamit ko yan 1 to 10 days ng fry. After that, bali ang itsura po nito is powder to. Parang ganito rin po yan, no? Parang ganito po yung itsura niyan, powder. Yan. Bali ang pagpapakain ko po dito is that kapag nasa tub pa siya, nasa hatchery ko, is binabasa ko po ng tubig ng konti para maging mabuo po siya, tapos yun po ang pinapakain ko. Yan po. Pero kapag sa wild na siya, hindi na po kailangan na basain yung tubig. Pwede na pong direktang ipakain sa kanila doon. Yung sa hatchery lang po. Kasi kapag hindi mo po binasa ng tubig at pinakain mo sa fry na powder siya sa tub, is mabilis pong mapollute yung tubig. Yan po. Yan po ang powder lang po. Tapos in the 11th day nung fry, ang pinapakain ko na po sunod is tong ayan na po, Booster 2. Powder din po to. Ayan, powder. Puro powder po to. Baling Booster 2 po is from day 11 to day 20. Yan po ang pinapakain ko. Tapos ang susunod po is ang Fry Booster 3. Yan naman po ang ginagamit ko from 21 to 30 hanggang sa magbenta na po ako. Yan po. Powder din po to.
Puro powder lang. Fine powder. Ayan po. Usually po kung tatanong nyo ano pong mga pagkakaiba niyan, yung tatlong yan. Usually po ang protein contents ng booster 1 is mataas. Siguro 100%. Ito, booster 2 is 75. And Prime booster 3 is 50%. Yun pong pagkakaiba niyan. Kaya mahal, pinakamahal, mahal, mas medyo mura yung booster 3. Pagkatapos niyan, mga 30 days at medyo malalaki na sila, ang susunod po na pakain ko is tong starter primas. Ito po. Pero usually po ito ay pang bangos, pero ang ginagawa ko po, ginagamit ko po ito after 30 days. Yan po, starter primas. Para hindi po sila mabigla, pinaghahalo ko po yung booster 3 saka primas on the first to second day, 31 to 32 days. Then after that, primas na ako. Ito po yan. Ang itsura po ng primas is ganito po. Ayan, medyo kuwan na siya. Hindi na siya powder. Bali yung primas na yan, ginagamit ko po yan ng 10 araw din. 40 days. From 31 to 40 days. After that, magsiship na po ako ng pre-starter zero. Ito po yan. Ito po yung pre-starter zero. Yan po. Pre-starter zero. Pang milk fish din po to. Pero ito is medyo, pag titignan nyo yung pinaka-feeds nya, is medyo maliliit na bilog na to. Ayan na. Okay, kita. Ayan na po. Ayan. From 41 po to 50 days nila yan. Ito po papakain ko. Ayan. After ng zero is isusunod ko po dito is yung pre-starter na po. Yan po, kung makikita nyo is pang milkfish din po to. Kasi po dito sa Western Visayas, hindi po nagsusupply ang tati dito ng talagang para sa hito eh. Kasi marami pong bangusan dito. Hindi ko po alam kung bakit. Pero pwede rin po to kasi yung protein content naman nito is okay. At gusto rin naman po ng mga hito. At subok ko na po. Yan po, pre-starter. Yung pinaka-feeds nito mas malaki konti sa starter zero. Ano po yan? Pag nakita nyo yan, mas malalaki na po siya. Yan naman po. 40, 50, from 50 to 60 days na po yung pre-starter na pong gagamitin ko. Tapos, from 2 months onward, pinapakain ko na po sila ng growers. Ito na po, yan. Yan po. Milk fish grower. Ito na po yung mga medyo malalaki na po itong pellets. Yan po. Ngayon po, yung grower na yan, bali ang ginagawa ko po is kapag hindi available yung isaw ng manok, yung laman loob ng manok sa calves, ang ina-alternate ko po pagkain na yung grower na yan. Yan po. Pero usually ang practice ko po dito, ang practice po namin mag-ama dito is that para mabilis lumaki at tumaba yung mga halaga namin hito is chicken intestine po ang pinapakain namin. Bali ang growers na yan, pinapakain namin yan alternative lang po kapag kunyari hindi available ang chicken intestine, usually na pag tag-ulan dahil marami pong kumukuha, yan pong pinapakain namin. And finally po, ang huling pakain po namin bago namin ibenta, mga 3 days bago namin ibenta or 4 days bago namin ibenta, ito po, milk fish finisher. Ayan po. Ayan po. Ang finisher po, hindi ko pa po nabubuksan eh. Pero ang itsura po niyan is parang ganito rin.
Parang sa growers din po. Pampakondisyon na lang po yan. Okay po. Sana po ay may natutunan kayo sa akin at may napulot kayong tips. Yan po yung mga ginagamit kong feeds sa pag-aalaga ko ng hito. Maraming salamat po.